Yes, hello. Good day once again. This is again your very Esther. Natapos tayo sa Bicol, dyan punta sa Cotomine. Ngayon ang ating next destination is in Palawig, in Camp Sitio, Tangal or Tanggal. Ito yung pwedeng campsite na either family event o kayo ng pamilya, barkada o team building. But puro tent lang doon kasi tabing dagat. Nakikita nyo, napakaganda and I highly recommended po ito sa inyo. At sa murang halaga, makaka-stay na kayo ng 2 nights and 3 days in that area. Sulit na sulit. At tignan nyo maigi. Salamat sa patuloy na pag-support sa akin. And go to my video! Yes, ito, papunta na po kami ng Palawig sa Camp Sitio Tangal. Ito, papunta kami ng Kabanggan yan. At nais ko pa i-share sa inyo yung ganda ng daan. Yung mga puno na nakahalos nakayuko, nakaapat. Na pagka dumadaan ka, hindi masyadong mainit kasi nakapalokoban sila. Gusto ko rin i-share sa inyo yung mga puno rito, sabi ng aking manugang, is sa fire tree daw ito. Ito parang katulad sa mga sakura ng Japan. Ang dami kayo sa daanan nito. Punta na tayo ng iba. Capital town of Zambales. Punta na po tayo ng Palawig. Municipality of Palawig. Ganyan po ang design nila, mangga. Dahil napakaraming mangga doon. Papasok na po tayo niyan sa Camp Sitio ng Tangal. Ayan. Pag nakita nyo na sa pagdadaan na kayo ganito, makikita yung daanan yan, malapit na kayo. Ito, meron silang road, no, medyo rough road, pero konti lang naman ito. Ito patungo na doon sa destination natin. Ito, papasok na tayo ng gate. Ito na po yung Camp Tangal ng Palawig. Ayan. Dito makita natin na marami silang mga alagang mga baka. Hindi naman sila dito lang po sila at may time sila na pinalalabas ito ng hinahin. Tapos pagkatapos ng hinahin sila ay inalagay. Nandito po kami sa Palawig. Pakikita ko po sa inyo ang ganda-ganda ng tubig. Ayan. Napakalinaw na. Nakamping po kami dito. So, kitang-kita naman natin ang ganda ng lugar. Alam niyo ba, meron na sa kuya sa inyo na ito sa halagang 200 per head. You can now enjoy the 3 days and 2 nights. Dala-dala namin po yung aming pusa. Nang pagpunta dito sa Camp Tangal. Talagang, kumbaga sa ano ay sulit. Meron silang kuryente, may paggabi, mayroong ilaw. Pero ang ano lang dito ay yung pagsaksakan nung pag mag-charge ka tsaka electric fan. Kasi gusto mainit. Yan, ito makikita ninyo. Ang lawak. Pwede ito sa team building, mga barkada. Kaya lang wala sila dito mga kubo-kubo ha. Yan lang sinasabi ko sa inyo. Talagang magti-tent kayo. Yan, magti-tent talaga kayo. Dadala kayo ng sarili nyo kalan, upuan, malayo sa kabihasnan, malayo sa ingay ng lungsod. I-exert mo po ninyo. At talagang marirelax kayo kasi nandito kami, nag-camp kami dito. Pag uwi ko ng bahay, tingnan ko yung blood pressure ko. Normal ba siya? Kasi yung ano ng tawag dito. Yung sa inyo yung hangin. Meron din silang CR, may paliguan sila. Everyday ay nilalagyan yan ng tubig yung 4 na malalaking drum. Dalawang drum doon sa mga babae, tiga-4 dito sa lalaki at sa labas yung paliguan. Ito makikita nyo natin na hinaanuhan na sila. Ang ganda ng dagat, malinaw ang tubig. Talagang mapapalangoy ka. Yan, kitang-kita naman natin ang liwanag ng karagatan. Yan.
Nais ko lang talaga i-share na talaga pag pumunta kayo dito, highly recommended lalo sa mga nais mag-budget kayo. Gusto nyo talagang mag-camp o gusto nyo pumunta ng beach, wala kayong pang hotel, medyo siyempre mahal ang hotel. Why not? Magdala lang kayo ng tent dito. Meron nga taga dito, Angeles, may taga Bulacan. Sa malalayong lugar, yung mga katabi namin, mga nagka-camp, may sarili rin silang tent. At na tubig, inumin, meron silang tinda dito na mineral, hindi kayo maaano dito. At syempre may CR, okay ang malayo ang CR dito sa para syempre yun maging maayos naman. Kaya lang ang dito, ayaw na may-ari ng crowded. Kaya kung pupunta kayo dito, hindi pwede po ang walk-in. Kailangan magpa-book kayo kasi nga ayaw ng may-ari ng crowded. Gusto niya talaga tahimik, tsaka may time talaga na paggabi na hindi na pwede maingay. Mga 9 o'clock, wala nang bigboke, matutulog na talaga ang lahat. Talagang makikita mo yung peaceful ng lugar na ito. Yan. Nakatayo na po sila ng tent. Nakatayo na isa. Nakatayo na ulit sila ng tent. Yes, ayan. Nakikita nyo na. Mga baka. Dito sa likuran namin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga baka. Yan, toilet yan. For the girls, for the boys. Yung gitna to, doon ka pwede maligo. Kasi doon ka na lang magpalit sa banyo. CR. Mga malaking drum yan, unit. Pinapalitan yan tubig every morning. Ito yung banda ng mga kakasakyan na yan ay from other series. Nakita nyo mga baka, pauwi na sila. Pinapauwi na. Pinanganganain lang sila. Tapos na sila, yung na sila. So, nag-ano na siya, prepare na po kami, mga kasama ko. Second time ko magka-camp. Yung una din sa labas ng lote ng manugang ko, pangalawa ito. Pero maganda dito kasi pagkat dagat na, pwede maliligo ka na talaga. At napakaganda pa ng kapaligiran, mga puno, tapos meron kaming portable na rito kasi medyo malayo yung doon. Ito, pwedeng pang iinit ka lang pwede. CR namin. Ibuwasan na lang. Yan. Tapos, nakita nyo. Yung mga apo ko, binabombahan na yung inflatable na bed. Inflatable na bed. Yung nahihigaan namin. Yan lang. Naman nakaka-relax, di ba? Pwede kang paupo-upo lang, relax. Pero ang payo ko sa inyo, ang suggestion ko, bago kayo pumunta rito, 3 days and 2 nights, kailangan magbaon na kayo ng pagkain. Iihawin, piprituhin, magdala kayo ng mga burner bagas. Yung lang ba, pwede kayo magdala niyan. O kaya, gusto niyo naman, mamulot kayo ng kahoy. Ay, magluto. Ito po sa namin. Sinabi namin siya. Kasi, kapanganak niya lang, baka madaganan niya ba. Tuwa rin naman kami nakasama namin si Charm. Kasama sa camping namin. At ito, nga naman. Yung mga suggestion ko sa inyo. Ayan. Punta ka dito. Ay suggest ko na pumunta muna kayo sa palengke. May palengke dito na palawig. Mamili muna kayo ng mga isda. Napakaganda ng lugar. Dala ka syempre ng cooler para doon ilalagay yung hindi kayo na maraming ice para lagay nyo doon yung karne, kung kayo barbecue, magpiprito, mag-adobo. Nyo na. Kasi pagdating dito, syempre malayo na ang bilihan.
Except yung mineral na tubig dito lang sa may ano nila yan, sa bagay ba? may-ari ng ano na to meron. Yan. Katawan. Tapos bigas, yung lulutuin nyo, yan. Thank you. Pero bukod doon, okay na. Well, at least alam niyo na masarap mag-tent, masarap mag-camp. Kapit sa dagat. Gaano sila? Ayan, kita nyo? Yung mga meron, dala rin kayo ng folding chair. Ayan. Duyan. Kasi meron kaming katabi dito. Nagsusolo lang siya. Saan siya? Cavite. Nagsusulo lang siya. Sabi nga namin, susulo ka lang. So, ang dagdala niya isang maliit na tent tsaka duyan. Siguro ano lang siya, nag-relax. So, ano lang, hindi natin alam, pero nakatuwa naman na nagsusulo siya na nag-camp dito. Yan, tuwan-tuwa naman kami dahil na-relax ako dahil ma-presko ang hangin. Wala kayo iniisip na problema. Nag-normal ang blood pressure ko. 117 over 70. 69.5, 70. Oh. Usually, palo lang ako sa 125. Pinakamantas ko 129, 130, then palo ko sa 125, 134, ganun. Pero nung nag-ano ako dito, ay talagang dito na paano ako talaga sa na Luluto ka ihaw. Prepare na po ka na. Alik na lang. Ayun to, wala ka mo. yung makakababa ng blood pressure at nakaka-relax talaga. Tingnan mo na lang yung karagatan. Blue water, malinaw ang tubig, mababaw pa siya. At sa inyo, libre ang kayak dito. Meron silang yung may-ari ng campsite na to ay merong kayak. Kaya pwedeng manghiram. Kaya nanghiram kami nun. Ito yung paggabi kami. Yung first night namin dito. Yan. Na namin. Magandang makunan yung sunset. Ito yung first night. Tama. First night namin dito. Kita nyo yung ganda, di ba? Binantayan talaga namin yan. Para makunan namin yung paglubog ng araw. Gusto mo talagang abangan ng paglubog ng araw, magtsatsaga ka i-focus yung camera mo doon. Ako, hanggang dyan lang ko lang na i-focus kasi hindi pa ako masyado marunong doon sa ngayon ko lang natutunan yung ganyan. Na i-aano mo pa siya sa Ito, gabi na. Yan, ito yung Ito, morning. sa umaga. Diba? Ganda. Good morning. Itong second day namin ito. Walang yun, low tide. Kinulang ko. Dito ako nag-devotion. Nag-quiet time ako. Ano yung mga puno na to ay kasama sa mangrove. Ano pangalan niya? Baritonia. Mga pangalan ng puno na to ay Baritonia. Marami raw ito sa India. Botoog sa Tagalog. Taiwan. Botoog sa Tagalog. Yan, ang mga puno na. Pinakita yung apo ko. Di ba sabi gaya ng sinabi ko nga, nag-quiet time ako dyan, devotion. Dyan din ako dito sa tabing Ito po yung sa lugar ng beach na may-ari po ng na to ay marami siyang mga alagang
baka. Second day yan. Nalalabas nila talaga yung mga baka nila. Pagkatapos, siguro mga 1 hour, ayan, iinom yung baka. Minsan naalatan mo. Mga 30 minutes lang silang ganyan. Tapos, anuhin na sila sa kwadra nila. Sila sa isa Yun. Nakakatawa nga lang pagmasdan na talagang you're in the nature kasi may animals, may water, may trees, may mountain ka makikita. At ito yung second day namin. At dito nakakatuwa mga pangyayari na yun nga, nanghiram kami ng kayak. Ayan, kinukuha na nung nakikita nyo yung nandun nagpapadel. Ayan, kasama namin yan. Ayan, siya yung nanghiram. At ito na nga, nag-umpisa nung dala ng mga anak ko. At meron nakakatawang pangyayari. Kita nyo na, saksihan ninyo na medyo mabigat yung MJ at hinihila na sila palayo doon sa ano. Pero nakikita nyo na medyo parang lulubog si MJ kasi nandun siya sa hulihan. You're supposed to be na dapat may unahan siya para pantay. Pero dahil sa mabigat siya, hindi nila siguro na-balance. Nag-ano na sila. Kaya ayan, saksihan ninyo. Poing! Diba? Lumubog sila. Tawa no kami. Nakakatuwa naman. Pero nasabi ko lang sa inyo na Mataw. Sinasabi ko lang sa inyo na if you want to relax, medyo maalis ang pansamantala ang stress of work, medyo tahimik na kapaligiran. Kaya highly recommended ko po ito sa inyo. Camp Sitio Tangal o Tanggal in Palawig. Pwede nyo na po itong i-search sa Google. Camp Sitio Tangal o kaya Camp Tangal in Palawig, Zambales. Gaya nga na sinasabi ko, ako po yan. Saka yung si CA. Diba ang sarap magkayak. First time kong magkayak. Kaya po ko sumomodel po. Dalaga si Jemima at si Hadasa. Nagkakayak po sila. Noong una, kinakabahan kami. Kasi syempre hindi kami mga marunong. Pero dahil nakita namin medyo mababaw naman yung tubig. At okay naman, hindi gano'n na, at medyo kalmado ang dagat. Tuwan-tuwa na kami, gusto namin, kanya-kanya na kami na ng pagkakaya. Ito, papakita ko sa inyo yung linaw ng tubig. Kung saan nyo. Ito po, ito tinatawag natin relaxing time ng mga bata. Alam niyo na ba itong laro na ito? Bad dog. Na kailangan ingatan mo yung pagkuha ng bones, kundi hasakmalin kanya. Yan. Napanoorin niyo. Siguro naman hindi na bago sa inyo itong mga laro na ito. Bad dog yan.
Marami kaming dalang games. May Word Factory, meron kaming dalang Scrabble, may dala kaming badminton. Parang nga kasi mag-relax talaga with the nature. Ayan. Minsan kasi, siya makikipag-yield ka sa nature na siyang gawa ng Panginoon, di ba? Minsan binibigyan tayo ng Panginoon na medyo bitaw ka muna sa mga hectic schedule at medyo mag-relax at magpahinga muna dahil pag mahirap na mapagpuro trabaho, ano rin yun sa kalusugan. Sabi nga, makunti mag-relax ka, kaya panoorin yung gagawin ng aking apo. Iniingatan niya. Napakinggan niya yung Kaya tingnan mo ang gagawin nangyayari sa kanya. Kailangan maingat mo, wag magagalaw. Pag nagalaw mo yun, kakainin ang pagdating ka yun. Tuwa. Nakatuwa yan. Ito naman nag-upapsers sila. Habang nag-iintay kami papagkaanan, pinagbigyan namin isa namin. Yung gaya nga sinasabi ko sa inyo, it's very worthwhile na minsan-minsan tumakas ka sa ingay ng kapag ng mundo. Mag-relax together with the nature na ayan, malinaw naman ng tubig at minsan makakalimutan mo ang mga problema mo at makinig ng music, mag-games, mag-swimming. Ang mga apo ko hindi na ayaw nang umalis sa tubig, maghapon na nasa tubig. Yan, talagang nakakatuwa naman silang pagmasad. Halos lahat sila gusto magkayak. Ito sinasabi ko na sometimes you need to ibang yakapin ang nature o yung ino-offer ni Lord. Dagat, puno, sariwang hangin upang maramdaman mo na andyan siya. Kasi minsan sa nature na ito, mararamdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi may dagat na hindi ba pwedeng likhain ng tao yun. Yan, di ba? Mga bagay na nakakatuwa. Mga bagay na pansamantala, huwag mo nang isipin ang mga hectic schedule, mga problem or whatever. Relax. Pag na-relax ka, pagbalik mo doon pagbalik mo sa reality, may strength ka na, may laban ka na kasi nakapag-relax ka na, nakapagpahinga ka na, di ba? Kasi minsan naman once in a while dapat talaga ay tayo. Kaya pag po kayo pupunta dito, walang bayad yung kaya, libre yan. Ang problemahin nyo lang yung 200 pesos per head for 3 days and 2 nights. At ang saksakan doon ng kuryente ay pang recharge lang ng cellphone o not ng ilaw. Kung meron kayong dalang ilaw. Pero kung mas maganda yung solar na, di battery yung ilaw nyo. Tapos pang recharge lang ng cellphone, then electric fan. Kung medyo naiinitan pa kayo sa tent nyo, yan. Yun lang. Tapos yung pagkain, siyempre, kailangan doon pa lang sa palengke, bibili na kayo para hindi na kayo maistorbo pa na wala pa lang ganito, wala pa ganito. Lista nyo na. Lumagasan, lista nyo yung mga condiment, toyo, suka, patis, mantika, asin, sibuyas, bawang, mga gulay na lulutuin, mga talbos-talbos, lalaga-laga. Masarap ito kahit laga-laga lang, kahit talbos na lagang-talbos, lagang talbos ng kamote, lalaga mo lang lahat, o kaya paksiw mo yung isda. Hindi mo na ibaon yun, adobong baboy, adobong manok ba?
ano rin, baon menu na rin yun. Tapos, pritong isda. Gawa kayo ng kamatis, toyo, ganyan. Pritong manok, pritong isda, pritong baboy, adobo. Yan, paksiw. Then yung ihaw, dito kayo mag-ihaw, hotdog, yan, maraming ihaw yan. Basta ibaon niya for 3 days at 2 nights. O, kain tulog na lang gagawin niya, tsaka swimming. Kain tulog, swimming, ligo, kain tulog. Games, gusto niyo maglaro yung games, pero gusto niyo lang mag-relaxan. Ibaon kayo ng duyan. Marami kasing puno naman dyan na pwede niyo pagtalian ng kabilang dulo ng duyan. O sila dyan sa tent. Bas, cellphone. Huwag na muna natin tayo mag-cellphone kasi mag-cellphone eh. Nag-anagin na tayo sa cellphone. Iwanan niyo muna yun. Pero malakas ang signal. Gawa na din na lang kayo ng load. Pero malakas ang signal. Yun. Yun lang po ang maiisa sa Diyos ko sa inyo. Tapos, kung wala kayong sariling sasakyan, pwede naman kayo mag-commute Victory. Bili kayo doon sa Caloocan o sa Pasay o kung saan man ang gusto. O sa Avenida, sa Supalok, merong Victory bound to Santa Cruz. Huwag sakay na iba. Siyempre hanggang iba lang yun. Bound to Santa Cruz. Then doon sa Santa Cruz yung pamakay ng Palawig. Then from Palawig, pahatid na kayo doon hanggang sa camp, yung mga sasakyan, yung mga jeep naman doon. O may mga tricycle na pwede magpahatid kayo doon sa sa camp Tangal. Pero kung may sasakyan naman kayo, okay lang. Siyempre, mag-waste na lang kayo. So pag nakita nyo yung mangga doon, yung Palawig na yun. Tapos pag nakita nyo may petrong doon, yun. Pasok na kayo doon. Dito na po kami. Ayan. Maga, morning sun. Yan. Ayan. Ito yung third day namin bago kami yan. Third day bago kami uuwi. Nagkayak pa rin kami niyan, ha. Kayak pa rin kami niyan. Swimming pa rin yung mga bata. Pero ako hindi na ako Good morning. hindi na ako Low tide. hindi na ako hindi na ako naligo. Swimming. Nagkuha na lang ako ng video. And I want to share to you itong ganda ng langit. Yung ula sa umaga yan, maula pa. Tapos kita mo sa na nagtatransparent na nakita mo sa lupa, sa dagat. And then, kung puno, kita mo, diba? Pang Instagram talaga ang dating, diba? Ganda eh. Titignan ko yung mga posisyon nila. Yan. Nakakatuwa naman pagmasdan. Pwede rin kayo mamasyal hanggang doon sa dulo. Dulo kasi yan eh. Tawag pang area din sa property rin po ng Tangal yun. Doon maraming isda. Nasa isa Nemo, maliliit lang siya. Mas maraming starfish. Kaya lang hindi pwedeng paliguan kasi medyo malagay ito. Medyo maliit ang bato. Umuulan! Hindi ka tulad dito sa niliguan namin. Ma-okay ang ang smooth ang buhangin. Yan. Ito yung namin, pahabol na ko. Second days namin nata ito. Second days na ilan po namin. May mga nakuha ko share. Ako yung nakuha nyo. Ito yung second days na second day. So, ito yung night na nakuha ko ng video. Siguro, lang ako ng pero ito, she want to share sa inyo yung mga ganda talaga na paglubog ng araw. Ganyan din sa buhay ng tao. Pag ang mga tao katulad ko, tatandaan na, palubog na, still makikita mo pa rin ang ganda. Nakaka-relax, kita niyo sila, diba? Kita niyo, tinuna ko sila niyo. Daga. Sabi ko sa inyo, malinaw ang tubig. Masarap. Tapos medyo mababaw pa yan. Mula dito sa Dalampasigan, hanggang 500 meters pa ang tubig.
mababaw pa. Kaya hindi kayo hindi kayo kakabahan kahit magkaya kayo kasi 500 o 1 kilometer. Hindi, i-estimate ko lang yun ha. Mababaw pa. Kaya hindi ka ninervous yung kahit magkaya ka o mag-swimming ka pa. Kaya lang, yung banda roon mabato na. Marami na mga seaweeds, marami na mga shell na baga sa ano kung ikaw medyo masela na tinda, hindi ka makakaano ro sa mga dulas. Pero kung ako sa inyo, I suggest na mag-aqua shoes kayo para kahit pumunta kayo sa may batuhan, hindi kayo magtitidik. Yun. Malayo yan, punta silang tatlo dyan. Masarap talaga ang ayan, tingnan nyo, bumaba sila niyan. Doon may batuhan yan. Ano yan? Mula rin sa Dalang Pasig yan, 800 meters away. Ganyan pa kababaw yung tubig. Ito yung, tapos itong aking apoy, 5 lang sila, mga 5'2 lang, 5'5 na, kita nyo, ayan na. Ang gahita lang yan, pero akala mo malalim na, pero na sila, okay pa. Ayan, aakit na sila ng kayak at sila ay uli ay nakayak. Masarap kayo magkayak. Basta tanda ko na ngayon ako nakapagkayak. Maraming bagay na ngayon ko lang naranasan na ako ay tumanda at napasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng pribilehiyo at opportunity na to experience this moment, this kind of experience, this kind of thing na kapag kayak, kapag swimming, kapag makapunta sa iba't ibang lugar para i-share naman sa inyo na God is truly good, God is really truly good at napaka-bait niya. Ayan yung starfish na lagi kong pinapakita sa inyo. O, diba? Ang ganda. Ayan nga. Salamat ng marami. At hindi kayo nagsasawa sa pagpapanood ng aking mga video kahit medyo hindi maayos ang pagkakuha. I still bearing with me. So, kita niyo yung starfish. Nahuli ko yun. Nakuha ko pala. Buhay yan. Dali natin lagyan ito sa malaking lalagyan. Marami yan doon sa guys. Sinabi ko sa may dulo. Punta kami sa dulo nun. Dami kaya nyo. Ang sa lalaki pa kasi lapad ng kamay ko. Ito yung mag-ina. Mag-ina. No. Hindi pala. Sila pala ko muna pala yan. Kuha ko muna magpipinsan. Kasama ng kanilang namanugang ko. Nagkakayak-kayak ko. Pero mo, walang sawa, wala 3 days. Yan, nagkayak ko sila. Ito yung mga anak ko. Mga picture. Mantuwa sila. Mga bata pa yan. Pero nagsolo silang magkayak kasi magbabaw lang ang tubig. Ito na yung mag-ina. Ang sinasabi ko sa inyo. Yung mag-ina. Na talagang nagsolo sila para maparanas niya sa anak niya na makapag sila. Ito na rin yung mag-ina naman. Sila, si Maymay, Tasay, mami nila. Sama ni Kuy-Koy. So, pragi pag ikaw mahal mo ang dagat, ito ang meron kaming very cute na guest. Ito yung isa sa mga anak nung katabi namin nagkakakam. Ayaw niyo mag sa mga kuya niya at yun. Dito siya sa amin na
makipaglaro sa mga apo ko. Kasi siyempre, ka-level niya, ka-edad niya, yung mga kuya niya yata doon, matatanda na. Eh kami, yung mga apo ko, yung mga bata pa, kaya doon siya nakipaglaro. Ito ngayon, nakita nyo, ICT, recommended this place to you. Napakalaki to sa mga, pwede ito sa pamilya, sa mga barkada, team building, sa murang halaga, in 3 days and 2 nights, you will now enjoy your camping. Thank you so much for always bearing with me. Kita niyo ang ganda lugar, di ba? Kita ng dagat pa. Oo, di ba? All you have to do, kung medyo budget kayo, ito, talaga, budget or not budget, pare, maganda to lugar to. So, I thank you so much for watching my video. See you on my next video in Hansik. There you are. Kita nyo, nagano na sila, nandun na sila makit sa mga puno-puno. Yung sa apo ko, natakot umakyat, tinulungan siya ni Angie. Hindi na naman siya yung pitan. So, ayan na. Di ba sabi ko sa inyo, di ba? Napakaganda. Highly recommended ko to sa inyo. Budget friendly, kung medyo wala kayong malapit-lapit kayo sa Palawi, sa iba lang kayo, sa Castelo, Subic, Bulacan, Pampanga. May iba nga doon, di ba? Nakita nyo, taga Angeles pa, iba taga Cavite pa, iba taga Taguig, o taga Manila to Manila. Gusto nyo maranasan nyo, salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Ang ating next video is Hansik. Yun. Nakita ko sa inyo sa Angeles kung umaanda ng mga pagkain. Okay. So, salamat na marami. Thank you so much for watching.